dala ang aming mga kamera. Layunin naming dokumentaryahin ang tunay na pamumuhay ng isang pamilya sa tabing dagat. Nagsimula ang aming biyahe mula Santa Cecilia, Morato at bumaba kami ng Barangay Kulong-Kulong. Mula Barangay Kulong-Kulong, kami ay naglakad papuntang Barangay Sabang. Wow! May ano yung tarpaulin ba yan? May barangay ano? At masasabi kong hindi biro ang layo nito. Sa pagdating namin, mainit ang pagtanggap ng pamilya Ibanez. Pinatuloy kami nila sa kanilang simpleng tahanan. Dito nagsimula ang aming pakikipamuhay, nakikipag-ugnayan at nakikiugaling pagmamasid sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Agad naming napansin ang maagang pag-alis ni tatay at nawika rin ni nanay na kagabi na din bumabalik ang kanyang asawa galing sa trabaho. Sabi ni sa interview, tanongin about sa buhay. Kamusta ka, te? So far na. May pinagmana ka pala, Clinchelle. Bakit? Ano po kasi si Rachel, napaka-lonely ko yung sarong. Tapos pag naman may nakausap, napaka-daldal naman po talaga. Seryoso namin. Pero lumayan pa tayo, te. Ano nga pong natutulong nitong para sa inyo? Ay, pang-refreshment lang ako yun. Wow! Refreshment! Para sa Basta may nabili, binibinta namin 10 pesos isa. yung kita po sa lipo na pang Kung anong kailangan lang, kung wala nang makapakagado, hindi doon. Kaso kahit pag binuli na ako plastic, dapat kinikinag-makeup mo muna. Stay for a minute nyo. makeup daw muna. Paano ba yan? Take up muna. Anyway na to, sakit ko lang si tatay. Kaya ka pala ganyan kayo sila. At dito na nagsimula ang aming pakikipamahay. Ang kauna-unahan naming ginawa ay ang paglalagay ng ginawang ice tubig sa ref upang ito ay maging yelo. At dahil dyan, sinubukan na din namin gumawa ng ice tubig. Ang kasunod naman ay Sinama kami sa dagat para manguha ng mga shell. Ito ay isa sa kanilang pinagkukunan ng pagkain. Sa bawat shell na aming kinukuha, natutunan namin kung paano sila kumuha ng pagkain mula sa likas na yaman ng kanilang paligid o kapaligiran. Pagkatapos namin kumuha ng mga shell, nilinis namin ito, binash at tiniktik ang sisi bago iluto. Sa simpleng gawain ito is nakita namin ang kanilang kasipagan at pagiging mapagpakumbaba sa paghahanda ng kanilang pagkain sa araw-araw. bago magluto, kumuha kami ng panggatong. Sinubukan namin manggatong tulad ng kanilang nakasanayan. Hindi pala madali ang maghanda ng pagkain sa ganitong paraan dahil kailangan may nakaimbak ka na panggatong. At pagkatapos namin manggatong, itinaas namin ito sa kanilang tungkok na para kapag nagluluto, matuyo ang mga panggatong. Ang tubig na kanilang ginagamit ay nanggaling sa balon na kinokonektahan ng poso. Naranasan din naming mag-igib sa bawat timba. Na-realize namin ang halaga ng tubig sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkatapos ng mga gawain, kumain kami ng magkakasama para sa pamilyang Ibanez. Mahalaga ang sabay-sabay na pagkain. Ito ay oras ng pagsama-sama, pagkukwentuhan at pagpapakita ng pagpapahalaga sa isa't isa. Pagkatapos kumain, nagtulong-tulong kami sa paghuhugas ng pinggan. Bawat miyembro ng pamilya ay may mga gawain. Dito namin naobserbahan ang kanilang disiplina at pagtutulungan sa mga simpleng bagay-bagay. Sa hapon, bumalik kami sa dagat. Dito namin nalaman na para sa kanila, ang dagat ay gamot. Ang tunog ng alon, ang malakas na hangin. Dito sila nakakahanap ng peace of mind. Nakakatuwa at nakakapagpagaan ng loob.
Sa pangalawang araw ng aming pakikipamahay, kami ay nagtanim ng balinghoy. Bagamat hindi na namin ito ginamasan dahil ito'y malinis na, nagtanim na lamang kami sa bakanting loteng iyon. Hindi tulad sa kabayanan na kailangan mo pang bumili per kilo. Dito, kapag nagkalaman na ang balinghoy, bubunutin mo na lang at pwede ka na uling magtanim. Dahil tanghali na, naghahanda na ng pagkain para sa tanghalian. Tumulong kami sa pagkakayod ng niyog, paghihimay ng gabi at pagbabalat ng paklang ng gabi. Tulad ng nakagawian, masaya at sabay-sabay pa rin kaming kumakain ng tanghalian. At pagkatapos noon, ay sabay-sabay at sama-sama rin kaming nagliligpit nito. Ang pakikipanuluyan sa bahay ng pamilyang Ibanez ay isang makabuluhang karanasan. Napatunayan nito na ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi lang material, kundi ang pagtutulungan, paggalang at pagmamahalan sa isa't isa. Ang 2 araw ay hindi sapat upang lubusan naming malaman lahat ng kultura at tradisyon ng naninirahan sa tabing dagat. Ngunit sapat na ito upang magkaroon kami ng kaalaman sa kanilang kultura, kasanayan at pamumuhay bilang bahagi ng komunidad sa pamamagitan ng tunay na pakikipamuhay at nakikiugaling pagmamasid.